Magandang araw, Grade 6. May tanong ako sa inyo. Ano kaya ang mararamdaman ninyo kung isang araw ay may ibang bansa ang mamahala sa inyong bayan? Ano kaya ang una nilang babaguhin? Ang pamahalaan? Ang mga batas? O kaya naman ang kalakalan? Ngayong araw, aalamin natin kung paano pinatatag o pinaigting ng mga Amerikano ang kanilang kapangyarihan sa Pilipinas matapos nilang sakupin ang ating bansa. Sa pagtatapos ng araling ito, malalaman ninyo ang pagkakaiba ng pamahalaang militar at pamahalaang sibil, ang mga patakaran ng pasifikasyon at kooptasyon, at paano naapektuhan ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng kalakalan. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano, naipasa ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos. Ngunit, sumang-ayon ba rito ang mga Pilipino? Hindi. Patuloy na ipinaglaban ni na Emilio Aguinaldo at ng iba pang mga Pilipino ang kalayaan ng bansa. Dahil dito, sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano. At dito nagsimula ang mas mahigpit na pamamahala ng mga Amerikano. Ngayon naman, alamin natin kung paano nila pinatatag ang kanilang kapangyarihan. Nang mapasakamay ng Estados Unidos ang Pilipinas, agad nilang itinatag ang pamahalaang militar. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lamang. Ang bansa ay pinamunuan ng mga sundalong Amerikano. Ang unang gobernador militar ay si General Henry Wesley Merritt. Hawak niya ang tatlong pangunahing kapangyarihan: tagapagpatupad ng batas, tagapagbatas, at tagahukom. Sa madaling salita, iisa lamang ang may kontrol sa halos lahat ng pamahalaan. Halimbawa, isipin ninyo ang isang paaralan. Ang principal din ang teacher, siya rin ang gumagawa ng mga alituntunin at siya rin ang nagbibigay ng parusa. Ganito halos ang naging kalagayan ng pamahalaan noon. Ngunit, hindi ito tinanggap ng maraming Pilipino. Patuloy pa rin silang lumaban para sa kalayaan. Habang tumatagal, unti-unting binago ng mga Amerikano ang paraan ng kanilang pamamahala. Noong 1901, pinalitan ang pamahalaang militar ng pamahalaang sibil. Ito ay naitatag sa bisa ng Susog-Spooner na nagbigay kapangyarihan sa Pangulo ng Estados Unidos na magtatag ng pamahalaang sibil sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing namahala ay ang gobernador sibil. Hindi na puro militar ang namamahala, mas naging organisado ang sistema ng gobyerno. Ang pinakamataas na kapangyarihan ay nanatili pa ring nasa kamay ng mga Amerikano. Tandaan, pamahalaang militar, sundalo ang namamahala, pamahalaang sibil. Pamahalaang sibilyan ang namamahala, ngunit kontrolado pa rin ng Amerika. Sino ang mas naunang naitatag? A. Pamahalaang sibil. B. Pamahalaang militar. Tama, pamahalaang militar. Ngunit hindi lamang pamahalaan ang kanilang binago. Nagpatupad din sila ng iba't ibang batas. Ano naman ang ibig sabihin ng pasifikasyon? Ito ay mga patakarang ginawa
upang masupil ang paglaban ng mga Pilipino at mapanatili ang kapayapaan ayon sa pamahalaang Amerikano. Samantala, ang kooptasyon ay paraan upang hikayatin o isama ang mga Pilipino sa pamahalaan upang mas madaling tanggapin ang pamamahalang Amerikano. Noong 1901, ipinatupad ang Batas Sedisyon. Sa batas na ito, ipinagbawal ang pangangampanya para sa kalayaan ng Pilipinas laban sa Estados Unidos. Kapag lumabag, maaari silang makulong ng matagal o mapatawan ng mabigat na parusa ayon sa batas. Halimbawa, kung may taong nagsasalita sa harap ng maraming tao at nananawagang lumaban sa Amerika, maaari siyang arestuhin. Noong 1902, ipinatupad ang Brigandage Act. Tinawag na bandido o tulisan ang mga Pilipinong patuloy na lumalaban. Para sa mga Amerikano, sila ay kriminal. Ngunit para sa maraming Pilipino, sila ay mga bayaning patuloy na lumalaban para sa kalayaan. Noong 1903, ipinatupad ang Reconcentration Act. Pinilit ang maraming Pilipino na lumikas mula sa kanilang mga tahanan papunta sa mga kabayanan. Upang maputol ang pagkain at tulong na natatanggap ng mga gerilya. Ngunit, maraming pamilya ang nagutom. Marami ring nagkasakit. Malaking bilang ng mga tao, lalo na sa Batangas, ang namatay dahil sa epekto ng batas. Noong 1907, ipinatupad ang Flag Law. Ipinagbawal ang paggamit at pagwagayway ng bandilang Pilipino at iba pang simbolo ng unang republika at katipunan. Isipin ninyo, ang watawat ay simbolo ng ating kalayaan, kaya para sa maraming Pilipino, masakit ang batas na ito dahil hindi nila malayang maipakita ang kanilang pagmamahal sa bayan. Pag-usapan naman natin ang kalakalan. Sa panahon ng mga Amerikano, mas lumawak ang ugnayang pangkalakalan ng Pilipinas at Estados Unidos. Mas maraming produktong Amerikano ang pumasok sa bansa at mas maraming produktong Pilipino ang iniluwas sa Amerika. Halimbawa, kung ikaw ay magsasaka ng abaka, mas marami kang maaaring maipagbili sa ibang bansa. Maganda ito dahil maaaring lumaki ang kita. Ngunit, may naging epekto rin ito. Unti-unting naging mas umaasa ang ekonomiya ng Pilipinas sa pamilihan ng Amerika. Kaya kahit may mga benepisyong pangkabuhayan, nananatili pa ring kontrolado ng Amerika ang malaking bahagi ng ating ekonomiya. Balikan natin ang ating mahahalagang natutuhan. Una, ang pamahalaang militar, ang unang uri ng pamahalaang itinatag ng mga Amerikano. Ikalawa, ito ay napalitan ng pamahalaang sibil noong 1901. Nagpatupad sila ng iba't ibang batas tulad ng Batas Sedisyon, Batas sa Brigandage, Batas sa Rekonsentrasyon, Batas sa Watawat, upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. At panghuli, pinalawak nila ang kalakalan ng Pilipinas sa Amerika na nagdulot ng parehong mabuti at hindi mabuting epekto sa bansa. Bago matapos ang ating aralin, sagutin ninyo muna ito. Kung nabuhay ka noong panahon ng mga Amerikano, alin sa 4 na batas ang sa tingin mo
ay may pinakamalaking epekto sa buhay ng mga Pilipino? Bakit? Isulat ang inyong sagot sa comment section o sa inyong kwaderno. Kung nakatulong ang video lesson na ito, huwag kalimutang like, share at subscribe para sa mas marami pang Grade 6 Araling Panlipunan lessons. Maraming salamat sa panonood, paalam at mabuhay! Ngayon naman i-apply natin ang ating mga natutuhan sa pagsagot sa mga gawaing ito.